Mga spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po ng 7 epektibong paraan para mamiss ka na lalaki. At kung handa na kayong lagbas na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang epektibong paraan, mga spark, upang mamiss ka na lalakis, sadyain mong magpamiss. Yan ang unang paraan kay inspired. Kay inspired, paano gagawin yon? Kung ikaw yung klase ng babae na wala lang ginawa, kundi puro love life, puro lalaki, puro sila lang laging iniisip mo, kasi nga, in love ka, nagmamahal ka, bawas-bawasan mo yan. Kay inspired, nakasanayan ko na Alin? Nakasanayan ko na yung mayat-maya mag-chat, mayat-maya mag-call, mayat-maya mag-text. Nakasanayan ko nang lagi siyang kinakausap. Nakasanayan ko siyang lagi siyang ina-update, tinatanong. Wala namang masama sa ganun. Pero wag naman sobra. Ang problema sa karamihan sa inyo ay ganyan. Sinusobrahan nyo. Wala namang masama. Mag-chat ka, mag-text ka, mga musta ka, tumawag ka. Ang problema yung iba sa inyo, kala mo talaga ginagawang call center yung pag-ibig Ha? Client nyo ba yan? Boyfriend nyo yan? Mister mo yan. Hindi yan ka-inspired, matuto ka magpamiss. Magpaka-busy ka kasi. Ka-inspired, wala akong pagka-busyhan Maghanap ka. Ka-inspired, mahal na mahal ko siya. Gusto ko siyang kausap sige, gusto mo, manlamig yan sa'yo. Pagsawaan ka niyan pagpapalit niya yan sa iba, sige ka. Napaka-needy mo. Sobrang clingy mo. Sobrang baliw ka sa kanya. Yang kabaliwan mo na yan, yung pagiging needy mo na yan ang magpapalayo ng loob niya sa'yo. Yan ang magiging dahilan kung bakit ka-inspired babaliwalain ka niya. At yan din ang magiging dahilan kung bakit siya talagang hindi ka niya mamimiss. Ikaw kasi sobra ka kung magbigay, sobra kung magmahal. Dapat sapat lang ka-inspired. Matuto kang magpamiss, sadyain mo. Sadyain ka-inspired. Parang hindi ko kayang sadyain, ba't di mo kaya? Kasi nasanay ka sa pagkabaliw mo. Dapat mong gawin ka-inspired. Yun nga, magpaka-busy ka at pilitin mo, sanayin mo, labanan mo ang sarili mo. Dapat talunin mo ang sarili mo. Oo, dapat talunin mo ang sarili mo. At talagang pigilan yung daliri mo at pigilan yung bunganga mo at pigilan yung sarili mo na lagi magparamdam sa kanya, lalo kung LDR kayo, upang ang lalaki ay talagang mamiss ka. Sadyain mo upang ang lalaki talaga naman ka-inspired, hanapin ka. Hindi yung ikaw na lang palagi naghahanap sa kanya. Kapag yan hindi ka na namimiss, maaaring kampante na yan. Kapag yan hindi ka na namimiss, maaaring ka-inspired. Baka may iba nang iniisip yan. Kasi kaya ka namimiss ng lalaki dahil iniisip ka niya. Lagi ko sinasabi sa inyo, napakadelikado kapag hindi ka na naiisip. Ka-inspired, kapag hindi na ako naiisip, medyo delikado. Oo. Bakit? Kasi doon papasok si Taning. Ka-inspired, sino si Taning? Di yung kalaban nung nasa taas, yung nasa yung gumagawa ng masama, si Taning. Diba? Siyempre, wala ka sa isip niya Iba ipapasok ni Taning sa utak ng boyfriend mo o sa mister mo. Ibang babae. Kaya napakahalaga ka-inspired na dapat ikaw ay palaging nasa isip ng lalaking mahal mo. Dapat palagi kang tumatakbo sa isip niya. At para mangyari yun ka-inspired, dapat magpamiss ka upang hindi mawalang interest, attraction, value, mystery, challenge, at ang pagka-inlove niya sa'yo. Isa yun sa mga sikreto. Bagay na dapat mong tandaan. Matuto kang magpamiss. Matuto kang magpaka-busy. Hayaan mo siyang mamiss ka. Hayaan mo siyang unang magparamdam. Hayaan mo siyang magtanong sa'yo. Hayaan mo siyang humabol sa'yo. At hayaan mo siya ka-inspire na talaga namang mabaliw sa kakaisip sa'yo. Upang mamiss ka niya at ulang makapasok na ibang babae sa isip niya, kundi ikaw lang ka-inspire. Pangalawang paraan, mga inspired, upang mamiss ka ng lalaking mahal mo is mag-focus ka sa purpose mo sa buhay. Paano ba ka-inspired? Ka-inspire, anong ibig mo sabihin sa bagay na yan? Kapag ikaw nakafocus ka sa purpose mo sa buhay, hindi puro siya laging iniisip mo. Hindi mo ibubusan lahat ng oras mo sa kanya sapagkat ikaw ay nakafocus sa purpose mo. Alam nyo, mga inspired, sa mga pinakadahilan kung bakit tayo nababuhay, siyempre number 1, upang maglingkod sa Diyos. Pangalawa, pinaniniwalaan ko, dapat hanapin mo yung purpose mo. Kung ang purpose mo maglingkod, okay yun. Bukod doon, syempre may iba pa.
Baka ang purpose mo yung iba sa inyo, ang purpose maging doktor, o maging teacher, magturo sa mga kabataan, o kaya naman maging, o katulad ko, maging vlogger, o kung ano mang content mo. Ano bang purpose mo sa buhay? Hanapin mo at mag-focus ka doon. Dahil napakasarap ng buhay kapag nakita mo ang purpose mo at magiging maligaya ka at hindi ka laging baliw sa kung anumang material na bagay o kung sino man tao, sapagkat ang paghanap sa purpose mo at pagkamit nito ay nagdudulot ng saya sa tao na kahit pagod ka na, gutom ka na, masaya ka pa rin sa ginagawa mo. At dahil doon ka inspired, hindi ka lagi magbibigay ng panahon at sobrang pag-ibig sa lalaki. At yung lalaki ay laging maghahabol ng oras, panahon at atensyon mo at ng validation mo sapagkat hindi ka sa kanya 100% nakafocus kundi sa purpose mo. Yung iba, wala kasing purpose o hindi pa nakikita yung purpose, kaya yung focus nyo sa lalaki. Puro ka lalaki, puro ka love life. Ang pag-ibig, andyan lang yan. Huwag naman sobra. Yung iba sa inyo, dahil sa pag-ibig, napababayaan yung trabaho. Dahil sa pag-ibig na yan, napababayaan yung pamilya, yung kalusugan, yung kaperahan, yung negosyo, yung kaibigan, yung pangarap, yung purpose. Puro lalaki. Talaga naman, pag puro ka lalaki, talagang ka-inspire ng lalaking yan, mababawasan ang interest niya sa'yo. Ikaw ba naman, araw-araw na lang, sobrang focus na binibigay mo sa kanya. Yung iba nga, nasasakal na Nasasakal na, sobrang higpit mo. Gusto mo lagi, mabilis siyang mag-reply. Gusto mo palagi, nag-update siya sa'yo. Gusto mo palagi, magkita kayo. Gusto mo palagi, nagbi-video call kayo. Gusto mo palagi, mag-update yan sa'yo kung ano, ganyan. Aba, masasakal yan sa'yo. Parang wala kang ginawa, kundi mag-bodyguard ka na lang kaya sa kanya. O kaya kumuha ka ng magbabantay sa kanya para hindi naman ikaw lagi nakakapagod yan. Talaga naman ka-inspired. Hanapin mo yung purpose mo upang hindi ka laging nakapokus lang sa love life sa lalaki. At yung lalaki ay palagi kang mamimiss. At yung lalaki ay palagi kang hanap-hanapin. At yung lalaki, hindi lalaki ang ulo. Hindi magiging kampante. Kasi hindi ka naman sobrang nagbibigay ng oras pagmamahal sa kanya, sapat lang. Kasi ikaw nakafocus ka sa purpose mo, sa goal mo, sa dahilan kung bakit ka talaga din nabubuhay sa mundo. Sana nagigets nyo ako, ka-inspire. Mga itong paraan ka-inspired upang mamiss ka ng lalaking mahal mo is medyo iwasan mo na ang palaging unang nagpaparamdam sa kanya, pangatlo ka-inspired. Kasi iwasan nyo yan hindi dapat ikaw ang lagi unang nagpaparamdam sa kanya. Diba? Paminsan-minsan hayaan mo siya. Siya naman yung unang mag-message, unang magparamdam. Ka-inspired, pag hindi ako nagparamdam, hindi rin siya magpaparamdam ibang klase na yan. Mag-isip-isip ka na, pagka ganyan, isipin mo, kung hindi ka magme-message, hindi rin siya magme-message sa'yo. Parang wala kang boyfriend. Ano yan? Sapilitan? Ano yan? Naghihingi ka na ng awa para mag-reply siya. Baka ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para mag-work kayo. Ka-inspired, sakit mo naman. Okay, so huwag ka lang naman ganyan. Ka-inspired, nakakasakit ka. Hindi, ma-real talk na tayo para matauhan ka ng katangahan mo. Diba diba? Baka akala mo kasi okay pa kayo. Pero yung totoo, wala na. Hindi ka na talaga niya na-miss. Baka hindi na talaga siya ganado sa'yo. And dapat mong gawin kapag ganyan lalaki, sa marami ko ng pagkakataong sinasabi, pag nanlalamig na, huwag mong pagpilitan ang sarili mo. Dumistansya ka, bigyan mo siya ng space. Huwag ka muna magparamdam upang makapag-isip-isip. Baka kasi, ang pag-ibig kasi, andyan yan, kaso natatabunan. Kaya yung natatabunan ba ang pag-ibig? Oo. Paano mo nasabi? O tingnan mo. Di ba nga kung minsan akala mo hindi mo na siya mahal? O di ba may mga palabas pa nga, o sa totoong buhay, o halimbawa yung lalaki, akala niya hindi niya na mahal yung babae. Yung lalaki ng babae, akala niya hindi niya na mahal girlfriend niya, hindi niya na mahal misis niya. Pero nung nawala yung misis niya, o nag-break sila ng girlfriend niya, o wala lang sa kanya sa piling niya yung babae, doon niya na-realize na mahal niya pala. Ibig sabihin, kailangan mo lang munang mawala pansamantala. Maisip niya ang value mo. Manumbalik ang damdamin niya sa'yo. At para manumbalik ang damdamin niya sa'yo, at manumbalik ang pag-ibig na natabunan sa puso niya, kailangan niya itong hanapin sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Sa kanyang pag-iisip. Bago sa damdamin, sa utak muna. Anong kala mo? Kailangan kanyang isipin. Kailangan siya makapagmuni-muni. Makapag-isip. At para mangyari yun, bigyan mo siya ng space.
Huwag mong pagpilitan sarili mo. Pag ramdam mo na parang lumalayo na loob niya, nanlalamig na siya, hayaan mo. Hayaan mo muna siya. Hindi na nga nagpaparamdam, ikaw lang lagi chat ng chat, ikaw lagi ng text ng text, ang tagal mag-reply, napipilitan lang, naaawa lang sa'yo, di ba? Magpamis ka, lumayo kung kinakailangan. Huwag mong hayaang ikaw lagi ang unang nagpaparamdam, hayaan mo siya naman ang hintayin mo, na magparamdam sa'yo sapagkat kapag siya ang unang nagparamdam sa'yo, ang ibig sabihin lang yan, ikaw ay tumatakbo sa isip niya, namimiss ka niya pagka ganon, ka-inspire. Pang-apat na paraan ka-inspired upang talaga namang mamiss ka ng laking mahal mo is gumawa ng mga kakaibang pangyayari. Yun pang-apat ka-inspired. Ka-inspired ang ibig mo sabihin sa bagay na yan. Anong gagawa ng kakaibang pangyayari? Yung mga pangyayari na hindi niya malilimutan. Mga pangyayari na isa sa mga maaalala o may isip niya kapag ka nagkalayo kayo. At kapag hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Ano ba halimbawa ka-inspired? Halimbawa, sinurpresa mo siya. O nag-self-improve ka. Isang araw nakita ka niya. Ang ganda mo na, ang sexy mo na. O kaya naman, pinasaya mo siya sa kama. O real talk, sa totoo lang. 'Di ba? O, hindi niya malilimutan. Ano pa, yung mga bagay na hindi niya malilimutan. Mga kakaibang pangyayari sa inyong relasyon. 'Di ba na pagka lumayo ka, o di kayo magkasama, di kayo nagkakausap. Yun ang mga maalala niya. Mamimiss ka niya pag gano'n. Yung binigay mong regalo sa kanya, na pag nakita niya, ikaw naaalala niya. Yung mga sinabi mo, yung mga huli mong sinabi bago hindi ka magparamdam. At iba pa, yung pagtatanggol mo sa kanya, yung pagtulong mo sa kanya nung nagkasakit siya. Yung pagmamahal mo sa pamilya niya, yung pagiging tapat mo sa kanya. At iba pa ka-inspired, mga kakaibang pangyayari talaga namang hindi niya malilimutan. Talaga naman kapag ka ikaw ay lumayo, yun ang mamimiss niya. Mamimiss ka niya. Sa mga epektibong paraan ka-inspired upang ang isang lalaki ay tiyak na mamiss ka. Malimang epektibong paraan ka-inspired para mamiss ka ng isang lalaki. Unahin din ang sarili kahit minsan yung palimang ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, paano ka mamiss ng isang lalaki kung siya lagi ang inuuna mo? Dapat inuuna mo rin ang sarili mo. Dapat inaalagaan, ini-improve, minamahal mong sarili mo. Sa pamamagitan nun ka-inspired, mas lalo ka rin niyang papahalagahan at sa pamamagitan nun hindi mo mabubuhusan lahat sa kanya sapagkat ibubuhos mo rin sa sarili mo. At dahil doon ka-inspired, mas lalo kang kamahal-mahal para sa kanya. At pag nangyari yon, mas lalo ka nang mamimiss kapag wala ka. Diba? Problema, siya na lagi inuuna mo, binubuhos mo lahat sa kanya, siya na lagi iniintindi, iniisip mo. Paano naman ang sarili mo? Hindi ganyan ang pagmamahal. Ang pagmamahal, iniisip mo kalagayan niya at iniisip mo rin ang sarili mo. Hindi mo masabi yung pagmamahal kapag talaga namang ka-inspired sarili mo, pinapabayaan mo. Gusto ba ng Diyos yan? Na ikaw pabayaan mo sarili mo? O masabi mong totoong pagmamahal at maayos sa pagmamahal yan? Ang gusto ng nasa taas, mahalin mo ang kapwa mo ng tulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili. At huwag ka magmamahal ng sobra sa kapwa mo tao. Kung may mamahalin ka ng sobra at higit sa lahat, yun ay ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos, Ama ka-inspired, na talaga mang nagbigay ng buhay sa iyo. Ganyan yan. Unahin mo sarili mo. At tinitiyak ko sa iyo, tataas ang value mo, hindi mo siya masyadong mababalidate, di ka laging available, nagpo-focus ka sa self-improvement mo, ang lalaki ka-inspired ay laging andyan sa tabi mo. Kahit nasaan pa siya, makikita niya ang halaga mo, mamahalin ka niya, at palagi kanyang mamimiss ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe. Mga ka-inspired, click nyo po subscribe, click nyo po notification bell upang malaman nyo po pag may bago akong upload at so gusto humingi ng payo, magpa-advise, magpa-coaching, i-message lang po ako sa akin Facebook. Ayun yung profile picture ko sa FB. Message lang po ako dyan mga ka-inspired at ako mismo ang siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.